Magandang umaga po sa lahat. Patuloy po nating pag-aralan ang Biblia. Andito po tayo sa ating Sunday School sa pagsusuri ng Biblia, a survey of the Bible. And we pray na sana ang Diyos ay magbigay sa atin ng kaalaman and we can learn from these studies para po malaman natin ang gusto ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon para sa ating buhay. Let us begin with a word of prayer. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for this Lord's Day that you have given us. And we thank you for how thou hast kept us throughout the week. And as we come before thy holy presence to worship thee, we pray, Father, that you will bless us. Cleanse us, forgive us of all our sins. Grant us, O God, understanding and wisdom as we desire to learn from thee and as we want to know more of thee through thy word and through this survey that you have allowed us to go through. We pray that you will be with us in this journey of study throughout the whole Bible, thy word for us, thy letter for us, thy instructions for us. And so be with us, O Lord, bless us. We pray and ask all this in Jesus' name. Amen. Patuloy po nating pag-aralan ang Biblia at nandito na po nga tayo ngayon sa pang-apat, ang ika-apat na aklat ni Moises na karaniwang pinanganlang mga bilang. Ito po yung Numbers sa English Bible natin at ito pong Numbers ay kinuha sa salitang arithmoi. Alam natin yung arithmetic, di ba? Yung nag-study po tayo ng mga numbers, mathematics, and we want to know about how to add, how to multiply. Ito po yung pangalan dito sa librong ito, sa aklat na ito. And this is a study that will take us to the whole journey of the people of Israel in the wilderness. In fact, ito yung pinakamahabang experience nila in the wilderness for 38 years. 38 taon sila doon po sa ilang at dahil dyan maraming mga experiences na makikita natin dito. In fact, we have learned na ito po yung isang parang Pilgrim's Progress po ng mga Israelites at Pilgrim's Progress din natin kung makikita natin yung buhay ng mga Israelita. Alam natin na sa maraming mga experiences nila, makikita natin ang ating buhay din. And we can learn from them and how God dealt with them and with how God blessed them when they come to repentance and how God judged them when they sinned against Him and how God led them in spite of their rebellion. Yan po ang katapatan ng ating Diyos. Siya po'y matapat at palagi niyang binibigyan ng guidance at leading itong mga tao na kahit na sa maraming pagkakataon ay naghihimagsik at nakipaglaban against sa Kanya. And this must also be seen in our lives today because we do that. Daily in our lives, there are many things that we do against Him. Marami pong mga bagay na ginagawa natin opposing God. And naghihimagsik po tayo palagi. Nagre-rebelde po tayo. And dahil dyan, the Lord is so just to grant us or to give us punishment. But He is faithful, loving, merciful, and gracious, knowing that we are a people na talagang maraming mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin kayang maintindihan ang mga pamamaraan ng Panginoon. And instead of believing and trusting in the Lord, nag-complain po tayo. So we have to learn from these people. In fact, itong salitang itong aklat na ito ay sa Hebreo po ay may titulong Bimidbar. Itong Bimidbar ay isang salita nagsasaad kung saang lugar ito naganap. Ito po ay sa ilang
noong sila po'y naglalakbay, sila ay pumupunta sa lupang pinangako ng Panginoon sa kanila, ngunit kahit na may pinangako ang Panginoon sa kanila, marami pa rin silang mga ginagawa, marami pa rin silang mga pagdududa, marami pa rin silang mga bagay na ginawa na hindi kaakit-akit sa mga mata ng Diyos. Now, dito po ating pag-aralan yung outline. Kung ano ba yung buong aklat. At napag-aralan natin yung mga mensahe, layunin at iba pang mga bagay na importante sa aklat na ito. Sa atin po pag-aaral ngayon, isa pong pagsusuri ito sa lahat ng mga pangyayari dito sa aklat na ito. We will not go deeper. We'll just go through the surface dahil wala tayong oras. Pagkatapos dito sa pagsusuri ng Biblia, sana magkaroon tayo ng time na talagang book by book mapag-aralan natin itong lahat na aklat sa Biblia. It's a lifetime study. Kaya nga full-time students tayo, buong buhay natin kung talagang pag-aralan natin ang Biblia. Ngayon, tingnan natin yung mga nasa loob ng aklat na ito. Una po, sa Kapitulo 1 hanggang 6, makikita natin dito yung unang census. Kaya nga binigyan ito ng titulong mga bilang dahil nga kung makikita natin dito sa pinakaunang mga kapitulo ay nagsasabi po ng mga numero, palaging mga bilang yung mga sinasabi dito. Kung titingnan ninyo yung mga aklat ninyo, yung mga books ninyo, the books or the book of Numbers o itong aklat ng mga bilang, ay makikita natin na sa unang bahagi ng kapitulo, lalong-lalo na dito sa kapitulo 1 hanggang sa kapitulo 2 ay palaging nagbibigay ng numero. Halimbawa, basahin ko po dito sa 17, versikulo 17, 17 versikulo sa unang kapitulo ng mga bilang. At dinala ni Moises at ni Aaron ang mga lalaking ito na nasaysay sa pamamagitan ng kanya-kanyang pangalan at kanilang pinisan ang buong kapisanan ng unang araw ng ikalawang buwan at kanilang sinaysay ang kanya-kanyang kanunuan ayon sa kanilang angkan sang-ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang ayon sa bilang ng mga pangalan mula sa 20 taong gulang na patanda ayon sa dami ng mga ulo nila. So 20 years old upwards, ito po yung binibilang nila. Kung paano iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon niyang binilang sa ilang ng Sinai. At ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan, sang-ayon na sa dami ng kanilang mga ulo bawat lalaki, mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat ng makalalabas sa pakikibaka ang nangabilang sa kanila sa lipi ni Ruben ay 46,500. At ito po'y ginawa sa 12 tribo ng Israel. Ito yung makikita natin hanggang Numbers chapter 2. Ito po yung pagbibilang at pagsasaayos ng mga tao ng Israelita. So dito kung magbabasa ka, parang walang mga significance, but you will see the number of these people. If you can remember, there were only 70 plus. 70 tao ang pumunta sa Ehipto nung time ni Joseph. Pero tingnan ninyo kung ilan na sila ngayon. The number of the people from 20 years old upwards is almost it's more than 500,000. So it's about 600,000. At yan po yung mga lalaki, 20 and above. So kung tingnan natin, if half of that, lamang babae, ay siguro makikita natin is not just a million, but more than 1 million people. And not just 1 million people, it's almost 2 million people dahil yung mga anak nila o mga bata from 20 years
old downwards, hindi binibilang at lalaki at babae. So we can estimate that it's about 2 million people from the 70 plus na pumunta po in 400 years. They multiplied. Ito po yung biyaya ng Panginoon sa kanila. And they were prepared. Kaya nga sinasabing parang the place of Egypt was their womb in order to make them great, make them a million people, a number of people enough to occupy the promised land. Dito po natin makikita ang pagpili ng mga Levita. Dito po sa chapter 3. At ito ang mga lahi ni Aaron at ni Moises ng araw na magsalita ang Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron, si Nadab ang panganay at si Abiu, si Eleazar at si Ethamar. So pagkatapos din nito, dahil hindi sinasama po yung mga Levita sa pagbibilang, they were a special group of people, a tribe, na because they will not occupy a territory. Makikita natin later na in every part of the whole yung promised land, may ginawa pong mga Levitical cities. Dahil nga itong mga tao na ito, they were serving the Lord in the tabernacle, in copying the scriptures, in teaching the people. And this shows sa role ng ating mga Christians ngayon. We cannot be just gathering together, matitira tayo sa isang bundok dahil tayo mga Christian, mag-separate po tayo sa mga tao. Hindi po yan ang pagtuturo ng Panginoon. The Lord said, go and teach all nations. That's why we have to go. We have to be in the society, in the world, but not of the world. We will not be following, hindi po natin tutuparin at gugustuhin at we don't want to live according sa mga ginagawa ng mga tao sa sanlibutan, but we want to be a witness. That's why we are part of the population of the world. We must live in different places so that we can be a witness, a testimony for our Lord and Savior Jesus Christ. So ito po yung nangyayari sa mga Levita. Dito po din po yung paglilinis at pagpapala sa mga tao. Dito sinasabi, this was the way. Ito yung paglilingkod nila sa Diyos at kailangan po sa ating paglilingkod, meron pong paglilinis at pagpapala sa mga tao. Makikita natin yan sa Numbers chapter 5 in how the Lord cleansed them. Dito po sa Kapitulo 5 at sinalita ng Panginoon kay Moises. Dito natin makikita sa mga bilang yung palaging and the Lord spoke or spake to Moses. Yung nagsasalita po ang Diyos. Kaya nga yung author talaga ng aklat na ito ay ang Diyos at ang manunulat nito ay si Moises. Sinasalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel na ilabas sa kampamento ang bawat may ketong at bawat inaagasan at ang sinumang karumal-dumal sa pagkahipo ng sa patay. Lalaki at babae ay kapwa ninyong ilalabas sa labas ng kampamento, ilalagay ninyo sila upang huwag nilang ihawa ang kanilang kampamento na aking tinatahanan sa gitna. And this speaks of how we as Christians today must also desire to live holy lives. We have to consecrate ourselves in confessing our sins. And in our personal life, yan po yung sinasabi na tayo po we must be cleansed, we must be forgiven, we must be confessing our sins. And in the church setting, we also have to have this biblical separation or church discipline. Yung mga taong ayaw talagang makikinig sa sinasabi ng pastor, makikinig sa sinasabi ng Biblia, palagi silang pumupunta, ngunit ginawa nila yung mga karumal-dumal as is described here.
And openly, ginawa nila yan. That is masama po yung testimonya sa simbahan. Kaya they have to be disciplined. They have to be excommunicated. Itong excommunication is not the desire for them na para sila malalayo, kundi malalaman nila na yung ginawa nila ay masama, and they have to be brought back into the light, at para po maging malinis yung buhay nila, na maging maganda at mabuting testimonya, isang saksi ng Panginoon. And that's the purpose and reason of this cleansing, paglilinis at pagpapala ng mga tao. Now, ngayon, dito po sa Kapitulo 7 hanggang 10, ito yung paghanda ng kanilang pag-alis papuntang lupang pangako. At dito ay may mga handog na ginusto ng Panginoon from every tribe. In fact, if you will read this, dito po sa chapter 7, parang pabalik-balik, no? Kaya kung basahin natin yung aklat ng mga bilang, may mga portion po na parang sabihin mo, bakit ba ginawa ito? Bakit ba sinulat ito? Pabalik-balik naman ito. Sana sinabi lang one time, at ito rin ay sa ibang tribo. Bakit bawat tribo sinabi yung kanilang mga handog, at pari-pariho lang din naman. And this shows how God equally sees us. Wala pong isang mayaman, walang isang pulubi, walang isang nasyon, wala isang race, wala isang kahit na anong isang tao in such a work, in a certain situation, or he is a great man, sabihin natin politically well known, yan ang sa atin, no, sa Pilipinas. We give honor to those who are leaders of our nations, leaders of our villages, and they seem to also show themselves as higher than others, and they have authority. Meron po silang otoridad na mas mataas kaysa iba, and marami silang ginagawa, marami silang pribilehiyo. Ngunit sa harap po ng Panginoon, lahat pariho. Kahit anong tribo, lahat ng mga prinsipe ay mag-o-offer po, maghandog po sa Diyos. Lahat, walang mas marami, walang may kulang, but everyone must offer to God according to what the Lord requires. So lahat po yan. At yan dapat makikita natin sa ating buhay. We are required by God, all of us. Wala pong sinasabi ang Panginoon, ito exempted, siya ay mas marami yung ibibigay. According to anong binibigay ng Panginoon sa atin, yan po ang ating dapat ibalik sa Kanya. And that's why when we talk of tithes and offerings, it's very fair. Because it's not that, no, kung ikay pulubi, yung 10% lang ibibigay mo, pag mayaman ka, mas marami yung ibibigay dahil marami yung natatanggap mo. And that's how God tells us that it's all just and fair para sa lahat. Dito din sinasabi yung mga paglilinis ng mga Levita. Dito, importante po na makikita natin na gusto ng Panginoon ng yung mga nasa serbisyo, yung nagbibigay po sa kanilang sarili to offer, to do the work of the Lord, they must be cleansed. Hindi po kahit sinong tao lang. Kaya nga yung mga Levita talaga, yung Diyos ang pumipili. Kahit na ngayon, ganyan pa rin ang pamamaraan ng Panginoon. Hindi lahat po tinatawag para maging guro, para maging preacher, para maging pastor. Ang Diyos po ang pumipili diyan. So kung ang Diyos yung pumili sa kanila, it's God's prerogative. And that's why they must also do what God wants them to do in the way na gusto ng Panginoon para sa kanila. Meron din yung pag-iingat ng Paskwa. Ito po yung to remember the Passover. Kung ma-remember natin sa Book of Exodus, doon po nagsimula yung Paskwa, the Passover, where they offered this lamb, no? And we know na yan po ay
nag-look forward, tinitingnan po diyan ang gagawin ng Panginoong Jesucristo doon sa cross para sa atin. And in the book of Numbers, they were reminded. That is also true for us today. We have to be reminded. And the Lord's Supper today, meron po tayong Lord's Supper. Yan po ang isang sacrament to remind us of the death, yung pagkamatay ng ating Panginoon, yung kanyang pagbibigay ng kanyang buhay para sa atin, pagbabayad ng lahat ng sa ating mga kasalanan, and then siya po'y namatay para sa atin, ngunit siya nabuhay muli. And to remind us that He will come again. And that is soon, very soon, kung makikita natin yung paligid natin, pangyayari sa buong mundo. Dito rin nakikita natin yung paglalakbay ng kampamento. Yung sinabi ng Panginoon, sige, tayo na, pupunta na tayo. At dito, sinasabi ng Panginoon, gagawa kayo ng isang trumpeta. Pakakak yung sinabi dito. Isang trumpeta na magbibigay sa inyo ng sign, ng call. May tawag na tayo maglalakbay na, tayo maglalakad na. And that is also true when the Lord Jesus Christ, there is the trumpet, the last trump will sound, and that is for us to go. Are you ready? Are you ready to go and be with the Lord Jesus Christ kung may trumpet na po, yung last trumpet, ay kung yan ay tutunog? Are you ready to go? Hindi po sasabihin ng mga tao noon ng Israel na may gagawin pa kami dito, may iwan muna kami. No, when the Lord told Moses we have to go and the trumpet will sound, they have to go. And that is also true with believers. When the last trump will sound, we all have to go. Wala pong matitira dito. If you want to be left behind, that is the sign that you really is not of God. Dahil you still wants to live on this earth, you still want to be on this world, on this side of the world, and that is not a good sign. If you love the world more than going with God, if you despise the good news of salvation in the Lord Jesus Christ and even His coming again. So when the last trump sound, we all have to go. When the trumpet sounded in those days, they have to go. And that is what they have to learn. Mula sa bundok ng Sinai, sila po ay pumunta sa Kadesh. At dito natin makikita yung gusto sana ng Panginoon na sila ay makapasok na doon sa lupang pinangako niya. Ngunit katulad sa atin ngayon, may mga taong ayaw talaga. Yung parang mas nakikita nila yung problema, mas nakikita nila yung masama, mas nakikita nila yung mga obstacles ng buhay, mga problema kaysa yung biyaya ng Panginoon, kaysa yung yung kabutihan ng Panginoon, yung katapatan ng Panginoon. At ito po yung nangyari dahil nga dito may pagsuway ang mga tao. Dito sa Kapitulo 11, ito yung mga bulong-bulungan ng mga tao tungkol po sa pagkain. Diba? Hanggang ngayon, ganun pa rin yung mga complaint ng tao. Bakit wala kaming pagkain? Bakit pulubi kami? Bakit pagpag lang yung kinakain namin? Sila ang marami, bakit ganito yung mga pagkain namin, bakit mahirap kami. And this also happened in chapter 11, at ng bayan ay naging parang mapag-upasala na nagsalita ng masama sa pakinig ng Panginoon, at nang marinig ng Panginoon ay nagningas ang kanyang galit, at ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila at sinupok ang kahuli-hulihang bahagi ng kampamento. They were complaining. They complained. At ang bayan ay humibig kay Moises, at si Moises ay nananalangin sa Panginoon, at ang apoy ay namatay. So when Moses prayed, it stopped. At ang pangalan dakong iyon ay tinawag na Tabera, dahil doon po ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila. At pagkatapos niyan,
Dito may ano na naman, dahil sa mga mixed multitude, tingnan niyo sa verse 4, at ang halo-halong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa kasakiman, at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak, nagrereklamo na naman, nag-complain na naman, at nagsabi, sino ang magbibigay sa atin ng karneng makakain? Bakit palagi lang tayong manna? Bakit walang karne? Bakit palaging gulay? Bakit kanin lang? Walang ulam? Ating naaalala ang isda sa ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon at ang mga poiro at ang mga sibuyas at ang bawang. Ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natutuyo, walang kaano-ano man sa ating harapan, ay walang kaano man kundi ang manang ito. Now you have to imagine how God was so good to them daily for 2 years already. 2 years, more than 2 years, every day they were provided with manna. And this manna, hindi na sila kailangan magtatrabaho pa, magtatanim. Wala nang kailangan. Every morning, mayroong provision sa kanila. Ngunit, ayaw na nila. At gusto nila ng karne. At ngayon, ay binigyan sila ng Panginoon. Nagagalit ng Panginoon sa kanila. Sabi dito sa verse 11, at sinabi ni Moises sa verse 10, at narinig ni Moises ang pag-iyakan ng bayan sa kanya-kanyang sangbayan na bawat lalaki ay nasa pintuan ng kanyang tulda, at ang galit ng Panginoon ay naninggas na mainam at sumaman ang loob ni Moises. At sinabi ni Moises sa Panginoon, bakit mo ginawa ng masama ang iyong lingkod? At bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na iyong iniatang sa akin ang pasa ng buong bayan na ito? It was so heavy for him. You can imagine 2 million people complaining. Problema na nga yung isang pamilya natin, ilang anak lang natin, tapos magko-complain sila, bakit walang karne tayo? Bakit palaging gulay? Parang mabigat sa atin, di ba? How much more for these 2 million people complaining, Moses, palagi lang tayo mana, walang karne. Kaya dito na parang nauubusan na ng si Moises. At kung tingnan natin dito sa verse 13, sana kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito, sapagkat sila'y umiyak sa akin na nasipagsabi, bigyan mo kami ng karneng aming makain. Ito yung gusto ng Panginoon sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, okay, bibigyan ko kayo, pero magpakabanal kayo. Tingnan ninyo dito sa verse 18, at sabihin mo sa bayan, magpakabanal kayo para sa kinabukasan at kayo magsisikain ng karne. Bukas, bibigyan ko kayo ng karne. Sapagkat kayo nagsisiiyak sa pakinig ng Panginoon na sinasabi, sinong magbibigay sa amin ng karne na aming makakain, sapagkat maigi kahit nang nasa Ehipto, dahil dito bibigyan kayo ng Panginoon ng karne at kakain kayo. Hindi ninyo kakainin 1 araw, ni 2 araw, ni 5 araw, ni 10 araw, ni 20 araw, kundi 1 buong buwan, hanggang sa lumabas sa inyong mailong at inyong kasuyaan, sapagkat inyong itinakwil ang Panginoon na nasa gitna ninyo, at kayo umiyak sa harap niya na nagsasabi, bakit kami nakaalis kami sa Ehipto. Ito yung galit ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng karne hanggang lalabas yung karne sa inyong ilong, kung ganon yung gusto ninyo. And the Lord was, even though nagagalit siya, later He was so merciful and kind to continue to provide for them. Makikita natin yung sarili natin sa mga taong ito. Hindi natin masasabi ito talaga mga Israelitang sama ng mga tao na ito. Ganon din tayo. We complain, we murmur kung anong nasa sa atin, maganda na marami nang binigay ng Panginoon, nagko-complain pa rin tayo. At merong karagdagang tagubilin at batas ng Panginoon na binigay dito. Ngayon, meron dito sa Kapitulo 16 hanggang 19, yung paghihimagsik. At ito po yung isang paghihimagsik na makikita natin ng mga tao sa Panginoon, dahil dito siguro may tayo.
Parang may nawalang slide. Ngunit dito po may importante po dito sa kapitulo 13 at 14 na hindi natin na baka na wala yung slide. Ito po yung pinaka-importanting bahagi ng mga bilang. Purposely ang Panginoon ay nagbigay sa atin na nawala yan, but that is to show to us, we should not omit that slide, but that is to be given importance. Yan po ang yung pagtututol ng mga tao sa Diyos. Alam natin yung dumating sila sa Cades, yung pinakita ko last week, na yung lugar nila ay malapit na sanang makapasok sila doon sa lupang ipinangako ng Panginoon. Ilang araw lang makapasok na sila. Ngunit sinabi ng Panginoon, papadala ka Moises ng 12 espiya doon, mga tiktik na pupunta doon at para makikita nila at maibigay nila yung anong makikita nila. They will describe, they will report to the people kung anong makikita nila doon sa lupang ipinangako. And indeed, it is a land flowing with milk and honey. Kaya nung bumalik sila, pinakita nila dami talagang mga mga prutas, mga bunga ng kahoy, lahat ng mga nandoon, yung sinasabi ng Panginoon. Ngunit, yung 10 espiya po ay may sinasabing mga masamang balita. They were manufacturing lies. They were exaggerating sa lahat ng mga nakikita nila. Sinasabi nila mga higanti, mga tao doon, para lang tayo mga grasshopper sa harapan nila. Ang kanilang mga tao ay mga mandidigma. They are really warriors and they are cruel people and we will just be killed kung papasok tayo doon. Ang kanilang mga walls, napakalaki yung mga pader nila. Hindi tayo makapasok sa kanilang mga syudad. Wala tayong magagawa. Babalik na lang tayo ng Ehipto. At dahil doon, maraming mga tao, halos lahat ng mga tao ay nagsisisabi, babalik tayo ng Ehipto. At ito ay yung reason. Ito yung dahilan kung bakit sinasabi ng Panginoon na itong mga tao na ito, lahat, babasahin ko po sa Kapitulo 14 at dito po sa 26, sa versikulo 26, at sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, hanggang kailan titiisin ko ang masamang kapisanang ito na nag-uupasala laban sa akin? Aking naririnig ang mga pag-uupasala ng mga anak ni Israel na kanilang inuupasala laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon, tunay kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito at iyaong lahat na nangabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan ng bilang mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-upasala laban sa akin ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay na patatahanan ko sana sa inyo maliban si Caleb na anak ni Jephunneh or Caleb at Joshua or Josue na anak ni Nun. Ngunit ang inyong mga bata na inyong sinabi, magiging mga huli ay aking papasukin at kanilang makikilala ang lupain na inyong itinakwil. Itinakwil nila yung lupain na sinasabi ng Panginoon. And 20 years old upwards na mga binata at mga tao, lahat sila ay mamamatay doon sa ilang at hindi sila makapasok. And that's why they have to, instead of going in, pakapasok na sana sila ng ilang araw lang, naging 40 years, 40 taon, yung palibot-libot sila doon sa ilang dahil nga they rejected the promised land. And that is also for us. Hindi lang 40 years yung mawawala tayo. Hindi tayo makapasok at if we reject the offer of salvation in the Lord Jesus Christ, it's not just 40 years in wilderness journey, but it is for eternity in hell. Yan po, sa impyerno at walang katapusan kung itatakwil po natin yung sinabi ng Panginoon. Kayo makapasok sa kaharian kung kayo'y maniniwala kay Panginoong Jesucristo. So dito po sa Kapitulo 16 hanggang 19, yung nasa 13 at 14, at
hanggang 15. Yan po ang pinaka-importante, yung nawala dito. Ngunit yan po ang pinaka-importante na parte ng mga bilang. Na yan po ang dahilan kung bakit na naging 40 years yung kanilang journey doon po sa ilang. At ngayon, dito po sa Kapitulo 16-19 hanggang 19, makikita natin itong isa ding pagre-rebelde na ni Korah, Datan at Abiram. Korah, Dathan at Abiram. Mga Levita itong mga tao na ito. Ito si Korah, isang Levita. At sila po ay si Korah po ay nangungulo sa isang pag-uupasala against God, and they wanted they say, oh, bakit si Moses lang palagi? Bakit wala na bang ibang leader natin dito? Bakit lahat ng mga sinasabi niya talagang yun ang mangyayari? Bakit kung sabihin ni Moses tayo lalakad lahat. Dito lang tayo. Bakit iisa lang? Now we have to understand God was talking to Moses. It was not Moses' decision, it was God's decision. Yan po ang sabi ng Panginoon kay Moses, at tinupad ni Moses yung sinasabi ng Panginoon. Moses was not just desiring na dito tayo, diyan tayo. Yan po ang mangyayari in the end. God will be a dictator, but He is the greatest, He is the most loving, most caring dictator. Dahil kung lahat ng sinasabi niya tutuparin natin, it will always be for our good. For them, sana yun ang dapat na mangyayari. Because when God says, dito kayo, hanggang dyan kayo, kung tinutupad nila yon, they will easily enter into the promised land. But they were rebellious, complaining. Just like today. Ganun tayo, di ba? Kahit na yung simbahan ngayon is full of rebellious people. Makikita natin yan sa mga bilang. Kaya ang Diyos po ay maghahatol. Kahit na yung mga leader na ayaw mag-submit sa Panginoon. Dito din, pinakita yung mga tungkulin ng mga bahagi ng mga saserdote. Importante pong malalaman ng mga saserdote, ng mga pari, kung ano pong gagawin nila. Sa atin ding mga Christians, ganun din. Kailangan natin malalaman kung ano yung gagawin natin, lalo na sa pagsasaksi, dadala ng magandang balita doon po sa lahat ng mga sa dako ng mundo, and yan po ang gusto ng Panginoon. Yan yung mga tungkulin natin. Dito po din ang paglilinis ng mga marumi. Itong paglilinis ng marumi ay hindi po ito na physical or yung material na cleansing, but it's more on spiritual. Makita natin kanina, there was also cleansing, di ba? Ngayon, meron namang cleansing. Yan po ang isang tema ng mga bilang. In order for us, para sa atin, that we can fulfill and we can serve the Lord, we have to be cleansed. We have to do what God wants us to do. We have to submit to God. We have to confess our sins and be cleansed through confessing our sins before God, because God says if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us of all our sins and even to cleanse us from all our sins, our unrighteousness. And so yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Now, dito po sa 20 to 25, yan po ang kanilang paglalakbay mula sa Kades, at dito makikita natin yung paghatol ni na Moises at Aaron. Dito dumating talaga yung panahon na kahit na si Moises ay nagagalit na, and he did something wrong. Sa atin ngayon parang sabihin natin hindi man yun malaking kasalanan, but he was a leader of the people. So for pastors, there is a greater, higher standard. Yung mga leader, kaya it's not easy. There is a standard to live by or to follow, and masasabi natin kunti o maliit lang na pagkakamali, bakit ganun ang parusa ng Panginoon. Of course, it was not a punishment to keep Moses out of God's presence. We know that he is truly
siya ay ligtas na tao. He believed in the Messiah. He believed in God, the God of the Scriptures. But there was a judgment against him. Hindi po siya makapasok doon sa lupang ipinangako ng Panginoon. At yan po dahil there was a time na nagagalit na talaga siya. Sinabi ng Panginoon na, ito yung gagawin mo, iba yung ginawa niya. You speak to the rock, magsalita ka doon sa bato at yan ay magbibigay ng tubig. Dahil nga palagi itong nagkukumplain ng mga tao. So dumating ng panahon na talagang mainit na yung ulo ni Moises. Bakit ba kayo ganito? Ay nagagalit siya. Yung kanyang rod ay instead na magsasalita lang sana siya, inaano niya doon sa rock. At dahil hindi niya ginawa yung gusto ng Panginoon at sinabi niya ang hindi dapat sasabihin, hindi niya sinunod yung utos ng Panginoon, and that was the case. So pray for those who are leading you. Yung mga pastor ninyo, yung mga teachers ninyo. It's not easy, especially when dealing with people na talagang yung problematic talaga. You have to pray for them, to pray for us. Lalong-lalo na itong inyong lingkod na madaling magalit, yung ganon. There are times na really mahirap sa buhay ng mga leader, ng mga pastor. And so you have to pray for us because you'll be affected. You will be affected. So we have to pray for one another. I will pray for you that the Lord will grant you faithful lives, hearts to serve the Lord. But isang request naman to, you have to pray for us also. And then dito po ay yung pagpapagaling sa pamamagitan ng tansong ahas. Dahil nga yung nagrereklamo na naman. At kaya nagkasakit sila. May mga ahas na kumagat sa mga tao at yun po ang dahilan kung bakit maraming namamatay. At nung nagsisisi na naman sila dahil sa nakikita nila marami ng mga taong namamatay, ay nagdasal si Moises, yun yung role ng isang leader, ng isang pastor para sa kanila. And the Lord said, okay, you have to gagawa ka na isang tansong ahas and you lift it up. And it was actually a sign na yun ang mangyayari din sa lahat ng tao. You look to this bronze serpent lifted up. Yan ang sinasabi ng Panginoon doon po sa New Testament. It was also mentioned just as the serpent was lifted up, the Lord Jesus Christ also will be crucified, will be lifted up on the cross, will be crucified, and whoever looks on Him ay meron pong kaligtasan, paniniwala sa Kanya. So lahat dito makikita natin sa mga bilang is still looking forward to the Lord Jesus Christ. At sana sa atin ay makikita din natin ito sa buhay ng ating mga mananampalataya. We always look on the Lord Jesus Christ. At dito po sa patuloy sa Kapitulo 20 hanggang 25, ang pagsisikap ni Balaam ay meron pong isang huwad na propeta na gustong sumpain po yung mga Israelita. At dito natin makikita ay yung soberanya, yung sovereignty of God, na kung kahit na maraming mga pagkakataon na sinusubukan niyang sumpain ang mga Israelita, wala siyang magagawa dahil yung lalabas ng kanyang bibig ay lahat blessings. It's all blessings and mga biyaya po ng mga Israelita. So wala pong magagawa ang tao. Kaya nga mananalig tayo, mananampalataya tayo sa isusunod sa Diyos dahil yung mga kaaway ay walang magagawa sa atin kung ang Diyos ay hindi papayag. And the Lord will allow them to do such kung tayo po ay hindi susunod sa Panginoon. Yan ang mangyayari sa atin because God has to punish us to let us realize na meron po tayong mga ginagawang masama against sa Kanya.
At dito din makikita natin yung katapatan ni Phinehas, yung kanyang katapatan because he knew na meron isang tao na gumawa ng isang karumal-dumal na kasalanan ay hindi siya nag-aatubiling gawin yung dapat gawin. At pinatay ni Phinehas yung gumawa ng isang lalaking kumuha ng isang babae na hindi kasama nila na sa ibang tribo o sa labas ng mga Israelita. And that is also for us to learn. Sa ating mga Christians, we are reminded, lalong-lalo na sa ating mga single na you have to yung mag-aasawa, maghanap kayo ng mga taong katulad ng mga naniniwala, sumasampalataya sa Panginoon. Bakit kayo hanap ng mga anak ni Satanas? Yung mga anak ng Diyos ang hanapin ninyo. Bakit kayo umiibig sa mga anak ng mundo, umiibig sa mga anak ng kaaway, at hindi kayo umiibig sa mga anak ng Diyos? Malaking tanong yan sa mga single Christians kung yung gusto ninyo yung mga anak ng kaaway, mga anak ni Satanas ang mas hilig ninyo, mas gusto ninyo kaysa yung mga anak ng Diyos. Let's ask ourselves, tanungin natin, bakit ba? Anong gusto ko sa buhay? At yan po ang ginawa ni Phinehas dahil ginawa ng tao na ito yung isang karumal-dumal na kasalanan, kumuha na siya ng babae sa labas, ay talagang pinatay niya. At dito din sa almost end of the book of Numbers ay makikita natin dito yung mga paggawa na naman ng ikalawang census. Dito rin ito po yung reason kung bakit sinasabi natin ito'y pinangalan ng mga bilang dahil nga binibilang na rin nila na muli ni Moises itong mga tao sa mga Israelita. Okay? So may pagbibilang ng Israel at may isang special na bigay dito yung mga mana ng mga anak na babae ni Zelophehad dahil noon may isang pamilya na wala nang natitirang lalaki, ngunit kahit na sila lahat mga babae, may mana pa rin na ibibigay sa kanila. Ganon kabait ang Panginoon. Ganon ang Diyos na umiibig sa atin lahat. Hindi siya pumapabor sa iba dahil ganon yung mga klaseng pamilya nila. The Lord is fair and just to all. At meron ding pagtuturo sa bagong henerasyon dahil kailangan nilang maghahanda. Pagpasok doon sa lupain na pinangako ng Panginoon, kailangan ito yung gagawin ninyo. Huwag kayong gagawa ng iba. Ito yung sinasabi niya. At kaya nga sa sunod na aklat, yung Deuteronomio, talagang inuulit ni Moises ang lahat ng mga iniutos ng Panginoon sa kanila para po maintindihan nila, matandaan nila, malalaman nila kung ano yung gusto ng Panginoon sa kanila. And this is also true to us. That's why we keep on studying the Bible. Pinag-aralan natin yung Biblia paulit-ulit dahil tayong mga taong malimutin. Madali tayong makalimot sa mga bagay na tinuturo ng Panginoon. And we need to be reminded. Kailangang mag-remind din tayo. At dito din makikita natin yung paghihiganti ng mga tao laban sa mga taong mga Midianita na lumalaban sa kanila. At dito din binigay yung isang mana sa ibang tribo dahil may mga tribo na gusto nilang doon sila mag-occupy sa the other side of Jordan. Makikita natin, I will show you the next time yung mapa kung saan sila nakatira. Hindi po sila nakatira sa yung mga sinasabi ng Panginoon sa kanila, ngunit may pabor din yung Panginoon para sa kanila, and they were provided with a place. At diyan din nabigay yung pagbalik tanaw ni Moises sa mga ginagawa nila sa Ehipto. Isang importante pong reminder yung anong nangyari sa atin noon. That's why when we
have a testimony ay hindi lang nagsasabi sa anong nangyari sa atin ngayon, kundi pati na rin yung pangyayari bago tayo naging mga Christians. Importante din. At yung mga paghahati ng kanaan, mga tagubilin ng Panginoon, kung anong gagawin niyo, paano ito hahatiin, at sinong bibigyan at saan dito ito gagawin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, itong mga Levita, na kahit hindi sila tinuturing na kasama sa may matatanggap na mana na isang lupa, ay meron silang lugar bawat tribo ng Levitical cities. And that's makikita natin how God wanted to be with His people. Kailangang bawat lugar may isang Christian. Bawat bayan, bawat barangay, bawat sityo sa atin ay may Christian na magsasabi, may witness. Kaya nga we want to occupy. We want to go to as many places in the Philippines. Sabi niyo, bakit ba ang dami niyong pupuntahan? Bakit ba hindi kayo satisfied sa isang lugar lang? Hindi tayo satisfied sa isang lugar lang dahil ang dami, ilang daang milyon yung mga Pilipino at doon lang tayo sa isang lugar. We need to go and spread and tell others about the Lord Jesus Christ. That's why pray na mas marami sana yung pupunta at mag-aral sa salita ng Diyos para mas marami ang mga preachers natin, teachers of God's Word. At may mga batas sa pamana ng mga babae, special din ng Panginoon, hindi lang para sa mga lalaki kundi sa lahat. Meron din tayong mga practical na aplikasyon na kailangan nating makikita dito. May dalawa pong makikita natin dito. Una ay yung kasalanan at kawalan ng pananampalataya, lalo na ang paghihimagsik, yung pagre-rebelde, ay mag-aani ng hatol. Hindi po yan pababayaan ng Panginoon na basta na lang gagawa tayo ng ganon. You will really reap the harvest. Kung you will sow hatred, you will sow rebellion, you will reap God's justice, punishment, judgment. And that is seen in dito po sa aklat ng mga bilang. Alam natin, yung nagrereklamo na sila, ayaw na nilang papasok doon. Gusto nilang babalik sa Ehipto. Sabi ng Panginoon, ayaw niyong papasok? O di hanggang sa ilang lang kayo. So yung mga tao na yung mga 20 years old upwards, for 40 years, sa 40 taon o 38 taon, doon lang po sila sa ilang hanggang mamatay yung lahat ng mga nagre-reklamo. Ayaw nyo? Hanggang dito lang kayo. Ayaw nyo papasok sa langit? Doon kayo sa impyerno. Di ba? Paano makapasok sa kaharian ng Diyos, sa langit? Manampalataya kay Panginoong Jesucristo, magsisisi sa ating mga kasalanan. Ayaw niyo magsisisi sa inyong mga kasalanan. Ayaw niyo manampalataya kay Panginoong Jesucristo. Saan kayo kung ayaw ninyo? Isang praktikal na aplikasyon din ay ang pagpapala at malapit na kaugnayan sa Diyos kung may magsisisi at manunumbalik sa Kanya. Kung magsisisi tayo. The Lord is so faithful, no? Hindi sasabihin niya, ayaw ko na sa inyo. Ayaw ko na talaga dahil ganito kayo, ganyan kayong mga klaseng tao. When you repent, when I repent, even though how sinful, anong ginagawa natin noon, if truly magsisisi tayo sa ating mga kasalanan, God will bring us back. He will reconcile us. He will forgive us and cleanse us. Yan po kabait yung Panginoon sa atin. Yung biyaya ng Panginoon. Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin at sa inyo. Sa akin. At sana magkaroon tayo ng magandang view dito po sa Book of Numbers, sa mga bilang, at ma-encourage po natin basahin ito. Kung basahin niyo po ito, makikita niyo yung sarili ninyo, makikita yung buhay ng bawat isa dito sa mga bilang. And I pray that the Lord will help us, will bless us as we desire to learn more of His Word. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for this short study of the book of Numbers. We pray that as we continue on with Deuteronomy next week,
You will teach us more of thy word. And we desire, Lord, that not only we go through on the surface, but Lord willing, we will go deeper into the things that you want us to learn from thee. So we thank you, Father. We pray that you will bless us, especially prepare our hearts as we come before thee to worship thee, to hear thy words, to sing hymns for thee, even to partake of the Lord's Supper. We pray and we ask all this in Jesus' name. Amen. Thank you. God bless.